So ayan mga lods, graduation day na namin dito sa may Hanguk Gyosil, kung saan dito ako nag-aaral ulit mag-Korean. May beginner level dito, may intermediate at meron ding advanced level. Siyempre sa beginner level lang tayo, di ba? Pero mga lods, eto, pag nag-aaral ka rito, in a way nakakatulong ka rin. Kasi yung tuition fee na binibigay mo, hindi yan napupunta sa mga nagtuturo dyan or sa church. Napupunta yan sa mga beneficiaries nila. One example, ang ilang pamilya sa may Antipolo. So, napakaganda ng adhikain nila. Kaya mga lods, kung ako sa inyo kung gusto nyo matuto mag-Korean, dito kayo mag-enroll. Or kung wala kayong ginagawa, pwede kayong mag-aral ng Korean. Siyempre, advantage pa rin ang maraming alam na lingwahe. So, balik tayo ngayon dito sa my graduation mga lods. Before anything else, guys, I would like to already congratulate everyone. Kasi lahat kayo nandito. So, alam nyo na. So, I would like to congratulate everyone. Thank you for giving us your time and effort to learn the Korean language here in Jemi Hangul. Yeah, we can thank you enough. So, as all of you know that all the all the tuition that you paid us it didn't go to us. It didn't go to the church, but it all went to our beneficiaries in Antipolo. By the way mga lods, yan nagsasalita na yan si Ate Marian, isa yan sa mga nagtuturo din yata sa online and also parang sekretary yan ng pinaka-professor namin dyan, si Pastor Kim. So ayan, pinapaliwanag niya nga na yung mga tuition fee na naibigay sa kanila, hindi yun napupunta sa kanilang mga nagtuturo kasi mga volunteer lang sila dyan. At hindi rin napupunta sa church, napupunta yan again sa mga beneficiaries nila. So again, sa mga gustong matutong mag-Korean, enroll kayo dito. In a way, nakakatulong kayo. Or kung wala kayong ginagawa, why not learn other language, diba? Which is an advantage pa rin kahit papano. Start now. We will call Reverend Pastor Joseph Kim. For the prayers and opening remarks. So ayan mga lods, si Pastor Kim yan. Pastor Joseph Kim. Napaka-jolly magturo niya, napaka-comedic. And amin ko sa inyo mga lods, marami akong natutunan at medyo parang nagbabalik yung ala-ala ko nung mga nag-aaral pa ako sa Korean ng kinder at grade 1. Tapos mga lods, hindi ko na rin paparinig sa inyo yung prayer. Syempre, para sa amin na lang yun. And also yung speech niya kasi medyo may accent ng Korean yung pagiging English nila. Although naintindihan naman namin syempre, kami mga nandyan. Pero mas mabuti pang kwento ko na lang sa inyo na ang pinag-usapan namin dyan is yung about leadership. He wants us to be leader, lahat kami, kumbaga. So, ayun yung pinaka-essence talaga ng speech niya. So mga lods, forward na tayo dun sa may mismong graduation. Wow, university. Mamadali kasi kami. So mga lods, ang makikita nyong unang a-awardan dito, syempre ako. Kasi beginner level, kumbaga ako yung grade 1. So ako yung unang-una. At ang matindi nito, ako na lang ang naiwan na matibay na nagtapos sa beginner level. At ang alam nyo ba ang good news? First honor ako. Syempre kasi ako mag-isa eh. Seryoso yan mga lods ha. Mamaya panoorin nyo. Bibigyan ako ng award. First honor ako. Actually mga lods, meron pang isang beginner level dito. Pero sa online kasi siya. So hindi ko siya nakikita. Actually hindi ko nga siya kilala eh. Pagkatapos, meron ding ibang beginner level na sumasabay sa akin. Pero nasa intermediate na siya. Ang ginagawa lang niya is bumabalik siya ng beginner level para ma-review yung mga nakakalimutan niya. Ganon siya kadesidido mag-aral. Actually si Kuya Roldan yun eh. Nakakapagtrabaho na siya sa may Korea. Pero talagang desidido lang siyang matuto talaga ng Korean para mas makahanap pa siya ng ibang opportunity dun sa may Korea. And ikukwento ko na rin sa inyo mga lods. Dati raw talaga, sobrang dami raw nag-aaral dito. Actually, umaabot pa nga daw ng 1,000. Kaya medyo nalulungkot sila. Kaya naman mga lods, eto napapanood nyo to, pwede nyo sabihin yung mga kamag-anak nyo na gusto matuto mag-Korean or kayo mismo. Enroll kayo dito. Kagaya nga ng sinasabi ko, while learning,
you are helping. Kasi yung mga tuition nyo, hindi yun napupunta sa kanila, kundi sa mga beneficiaries nila na mas nangangailangan. Certificate of honor student. Wow. Busog ka. Saan muna? Wait, hanap ko. So, eto na nga, yung honor student. Actually, akala ko binibiro lang nila ako nung una. Tapos ito nung binabasa na nila, nagtatawanan sila. Kaya ako medyo parang kinakabahan ako. Na parang, ako ba talaga? Kasi ako lang mag-isa sa beginner eh. Malamang ako nga lang. So, hindi ko naman nakalain na bibigyan pa ako nila ng award. Pero according to them kasi, kahit na raw wala akong klase, matataas yung nakukuha ko sa mga exams. So, kaya ako inawardan nila. So, ito na mga lods. Grabe yung palakpakan nila rito. Walang choice. Walang choice. Pero out of competition. Hindi, si Kuya, kailan ba yun? Sabi niya wala daw siyang alam sa exam, pero sa akin sila. One more. One more. 사랑합니다. Sobrang galing ko, nag-ayawan sila. Natakot. Ang Korean daw kasi. Effort to effort. Thank you, thank you. Walang choice. No, kaya hindi naman si Justin eh. Okay. Walang choice kasi. Sabi, lagi niya sinasabi wala daw siyang ilang, pero yung exam niya nasa 90 plus yung percentage. I was very difficult. Many beginner level student. Only 190. Pagbasahin ko yun. So, syempre, may mga in-award din sa intermediate at advanced level. Pagkatapos mga lods, lahat kami magpapapicture. Congratulations, graduates na nga daw. Lahat kami pupunta sa harapan para magpapicture. Para syempre, meron kaming remembrance. So, paki-ano na lang ha, paki-send na lang sa mga GC natin. 가까이 주세요. 네. 그래. So mga lods, ito yung isa sa mga hakbang ko sa reconciliation namin ng nanay ko. Hindi yung basta nagkita lang kami. Siyempre, may continuity yan. Ngayon nag-uusap kami palagi. At siyempre, gusto ko umabot sa point na hindi ko na kailangan gumamit ng Google Translate para lang makapag-usap kami. Gusto ko umabot sa point na pwede na kami mag-video call, tuloy-tuloy na makapag-usap. At pag nakita kami, hindi na kailangan ng translator, kaya na namin makapag-usap. Kagaya ng ginagawa namin dati nung 6 years old pa ako at pababa. Marami mga alalang bumabalik sa akin, even yung mga nangyari sa akin sa Korea, kinukwento ko nga sa mga klase ko. Dahil after nito is lumabas pa kami ng content, nagkaroon pa ng content bonding moments with the teacher. Marami akong mga kinukwento sa kanilang culture dati nung mga 1992, 1993 pababa doon sa Korea. And nakaka-relate si Teacher Kim. Pero yung mga iba na pupunta ng Korea ngayon, from Philippines, hindi na nila na-experience yung mga kinukwento namin. Para sa Pilipinas din, nagbabago din yung mga culture, nagbabago din yung mga kung ano yung uso, kung ano yung trend. But anyways mga lods, sana nagustuhan nyo tong graduation na to. Sobrang saya ko, natapos ko yung beginner level. Pero hindi yung nagtatapos dun. Kasi ang goal, di matutong magsalita ulit ng Korea para makapag-usap ulit kami ng maayos ng aking oma. So yun lang mga lods ha. Salamat!